At ngayon naman po ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Upo na po tayo. Magandang hapon sa ating lahat. Kamusta po ang PCGH? Doc Alice, maraming salamat po sa inyo. Alam niyo, tuwing nakikita ko po yung mga doktor ko, naalala ko yung mga sakit ko. Iniisip ko yan, natataas ko na ba yung kamay ko? Doc, ang gagawin natin? Maraming salamat po sa inyo, Dr. Castro, at sa lahat po sa atin. Siyempre kay Kong Roman, Vice Mayor Dodot, sa ating City Council, Pasig City Band, dayos lang kayo dyan. Galing ng Pasig City Band talaga, ano, hindi naman kayo naiinitan. Ayos lang. Malapit naman yung ospital eh. Joke lang. Ay, sorry po. Maraming salamat. Tatapat kasi yung electric pan natin, ano. Pero muli po, ako po'y masayang-masaya ngayong hapon. Ito pong waiting area natin, alam naman po natin, kailangan po talaga tuwing nadadaan po kami sa ating ER, lalo na nakikita po natin, no, kung yung sitwasyon, hindi talaga maiiwasan na mapuno ang ER. Sa totoo, sabi nga ng mga ibang doktor na nakakausap ko, kahit i-times 10 mo ang size ng isang ER, mapupuno pa rin yan. Kasi, oo, lumaki nga, pero makikita naman natin, kahit sa private, punong-puno ang ER, ano? Kahit pumunta ka sa Medical City, nasa ilan bang private hospital sa Pasig? 14, 16, mga ganun yung bilang nun. 3 yung public hospital sa atin. Pero sa totoo, napupuno pa rin talaga. Kaya, minabuti po natin na gumawa na naman ng konting expansion, no? Ma-expand naman, maging mas komportable ng konti yung waiting area natin, ano, para sa mga kamag-anak, sa mga kapamilya ng mga pasyente po natin. Yung Malasakit Center naman, gaya na nabanggit kanina, ay nagawa na po natin yung part natin bilang LGU. Kayo naman po nakakakita nun araw-araw, ay ready na po siya. So, naantay na lang natin, gaya ng sabi ni Dr. Castro, yung part naman ng DOH, ng final inspection po siguro, tapos yung inauguration hanggang maging fully operational na po siya. Maraming salamat kay Congressman Roman sa pagtulong sa atin sa mga national government agencies. Pagka-koordinasyon, ugnayan sa national government agencies, si Kong Roman po talaga ang nangunguna na mag-assist sa atin. Tinutulungan niya tayo para maging mas madali. Pero siguro agree naman po ang bawat isa sa atin, lalo na si Dr. Santos, na ang pinaka-highlight natin sa araw na ito ay wala na pong iba kundi ang ating cardiac catheterization laboratory. Congratulations po sa ating lahat, sa ating cardiac cath lab. Alam po natin marami tayong matutulungan dito. Hindi na po kailangan punta sa iba pang ospital, hindi na kailangan punta ng heart center. Dito na po magagawa na yung mga procedure na kailangan nila sa mas mabilis na panahon. Talagang gusto ko rin kunin yung pagkakataon na ito para pasalamatan ng mga staff ng PCGH dahil una, nakita natin the last years, pandemya, hanggang matapos ang pandemya, nakita natin yung maganda ninyong performance. At hindi po ako nagsabi niyan, kundi nung nasa RMC, di ba may inauguration din sa RMC nung nakaraang nung isang linggo. Nandun si Secretary Ted Herbosa. Hindi po ako yung nagsabi, siya na mismo nagsabi na PCGH ay isa sa model LGU hospitals. Kaya salamat po sa inyo. Hindi yan mangyayari dahil sa mayor. Diba? Hindi yan mangyayari dahil sa city council o sa congressman. Nangyayari po yan dahil sa masisipag na healthcare professionals at iba pang staff ng ating ospital. Katunayan, nung tawag dun sa ginawa ng DOH, yung may score tayo na natanggap mula sa iHome. Nung nag-ranking yung DOH, ay nakakuha tayo ng hindi lang basta pasang-awa o hindi lang basta magandang marka. O hindi, 99 out of 100 nga yung score ng PCGH. Ngayon, hindi ibig sabihin na perpekto ang ating ospital. Hindi ibig sabihin na pwede na tayong mag-relax. Hindi ibig sabihin na
okay na lahat at sa lahat naman po ng serbisyo ng ating pamahalaan, hospital man yan, o serbisyo para sa senior, para sa persons with disabilities, social services man yan, o infrastructure and everything in between, napaka-importante na patuloy tayong nag-i-improve. Lalong-lalo na sa ospital dahil ang pinag-uusapan natin ay hindi lang basta ordinaryong serbisyo, kundi buhay ng tao. Kaya sana patuloy pa rin po tayong maghanap ng mga paraan kung paano pa lalong mapagaganda ang serbisyo ng ating ospital. Hindi pwede yung sabihin natin, ay mataas na yung score natin. Hindi natin pwede sabihin na, uy, marami ng services. O ito na po yung sitwasyon natin. Kailangan lagi tayong nag-i-improve. Every day dapat, every year, pa-improve ng pa-improve. At ito pong cardiac cath lab natin ay patotoo dun sa kagustuhan natin na i-improve pa ang serbisyo natin tungo sa universal healthcare. Alam naman po natin, siguro yung pinaka-importanting bahagi ng universal healthcare, gaya ng nabanggit na rin naman kanina, ay yung primary health, yung preventive health. Para hindi na umabot sa ospital, hindi na maging malala yung sakit. Nagsisimula tayo sa mga programa natin sa nutrition, nagsisimula tayo sa first 1,000 days of life, nagsisimula tayo sa mga buntis, diba? Doon tayo nag-uumpisa. At nakikita po natin, no, na hindi yan yung mga bagay na hindi masyadong napag-uusapan. Yan yung mga bagay na hindi siguro masyadong sexy o hindi masyado, kumbaga, hindi yung mass appeal niya, hindi yan mababalita, hindi yan magba-viral. Pero yan yung pinaka-importanting ginagawa natin. Pinalalakas natin yung primary health natin mula sa mga health center. Ayun, may bago tayong construction ng health center sa Santos. Again, yung nutrition, yung sa EPO natin, lahat po, yan yung pinagtutuunan natin ngayon ng pansin. Pero syempre sa lahat po, yung buong chain, mula umpisa hanggang dulo, ay pinagtutuunan natin ng pansin, paganda ng paganda ang serbisyo natin, pa-improve ng pa-improve. At muli po, itong pagbubukas natin ng cardiac cath lab ay patotoo dun sa ginagawa po natin. At muli po akong nagpapasalamat sa inyo at congratulations po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa project in charge natin, kina Dr. Ronald Santos, pero sa lahat, sa bumubuo ng PCGH, mula kay Dr. Castro hanggang sa mga non-medical staff natin, lahat tayo ay may role dito, lahat tayo ay may bahagi dito sa ginagawa natin sa PCGH. Muli po, maraming salamat sa inyo. Tuloy-tuloy pa nating pagandahin ang ating ospital. God bless sa ating lahat. Isang magandang hapon po sa ating lahat, kay Mayor Vico, Vice Dodot, sa lahat po ng ating City Councilors, kay Dr. Castro, kay Dr. Alice, sa lahat po ng ating medical team, non-medical team dito sa PCGH. Again po, sa Pasig City Band, isang magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una po, sa totoo lang po, talagang ang PCGH ay napaka-crucial po ng role na piniplay dito sa ating lungsod at sa ating mga kapitbahay. Sa totoo, dami talagang pupunta dito. Kaya nakakatuwa rin na finally po, ay malapit na rin natin mabuksan yung Malasakit Center. Alam po ninyo, susi talaga yung Malasakit Center na mabuksan dito. Kasi pag nabuksan natin ang Malasakit Center dito sa PCGH, ang sako po niya, hindi lamang PCGH. Kasama na rin po dyan ang Pasig Hope Medical Center, kasama na dyan yung Dialysis Center, at masasama rin po dyan yung CHAMP. Kaya napakahalaga na po na maumpisahan natin ito. Talagang medyo naabutan lang tayo ng pag-umpisa ng kampanya. Ang intindi ko rin sa DOH nung Biyernes ay talagang siguro pagliliban after the campaign period. Pero again po, I think we should be excited about that dahil mas marami talagang matutulungan na kapwa Pilipino, kapwa Pasigenyo. Pero again po, ang susi pa rin kahit anong sabihin natin sa isang ospital ay yung malasakit ng ating mga doktor, nurse, yung ating non-health na staff. Alam ko, napakahirap po talaga. Pag napupunta po ako dito, talagang punong-puno po yung papapasok dito. Sa totoo, pati dito ako dati nagpa-x-ray na nung panahon ng pandemic Pupunta ako dito, si Dr. Sabare, naabutan ko kasi dito siya noon So nakikita ko po siya dito, pero nakita napakapuno po talaga nung PCGH. Kaya sana po talaga
ay itong mga malasakit center, yung mga ibang health centers na umpisa na itayo ay talagang makatulong po para mas madali rin po para sa ating doctors, nurses at syempre sa ating mga non-health staff. Alam niyo po, sa totoo lang, kung hindi lang mainit ngayon, ay i-discuss ko sa inyo yung ginagawa kong bilang chairperson ng Committee on Education. Pero masyado mainit para i-discuss pa sa inyo. Pero masasabi ko po sa inyo, hindi matatapos yung susunod kong term na hindi natin marereforma, hindi natin maamendahan, at hindi natin ma-approve yung nagpapahirap sa taong bayan na K-12. Malapit na po natin yung ma-adjust. Naabot na lang tayo ng kampanya. Pero hopefully po, right after ay magalaw na natin yan. Kasi talagang hindi po nakakatulong. Sa totoo, tinatanong ko kanina kay Dr. Castro kung kulang ba tayo ng doktor sa Pilipinas? Kulang ba tayo ng nurses? Sa totoo, sabi nga ni Doc, sa quality ng doctors natin ngayon at sa nurses, sa kasalukuyan, sa totoo walang problema Kasi may kalidad naman daw talaga ang health services natin dito. Pero nabanggit nga sa akin ni Doc Castro ang siguro kailangan matingnan ay yung hinaharap. Kasi minsan, pag tinignan natin yung mga universities and colleges natin, kung ilan na lang talaga ang interesado na maging doktor, kumukonti na po talaga. Hindi na kasing dami nung dati. Marami po sa kabataan natin, siguro po kasi napagod na sa K-12, talagang gusto na makapagtrabaho kaagad. Siguro panahon na nabigyan din natin ng pagkakataon na yung mga gusto maging dalubhasa ay hindi naman masyadong pahirapan, makapunta tayo kaagad sa mga profession natin. Kaya again, Doc Castro, Doc Alice, sa lahat ng ating mga doktor, nurses dito, sa lahat ng non-health personnel natin, congratulations po sa lahat na nagagawa nyo. Maraming salamat, lalong-lalo na nung pandemic. Again po, sana po pagpatuloy po ninyo ang ginagawa ninyo. Mabuhay po ang healthcare sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Isusunod na po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Of course, kay Mayor Vico Soto, kay Congressman Roman Romulo, sa ating Dr. Paul Castro, of course, Dr. Alice Castro, sa ating ibang mga doktor, sa ating mga konsehal na nandito. Tita Cory Raimundo is here, si Eric Gonzalez, Angelo De Leon, Saibel Azilo, Maro Martires, Volta de los Gomez, Walter de los Santos, and Boy Raimundo. And sa ating pong lahat na talaga naman kapamilya ng PCGH, isang maganda at mapagpalang hapon. Congratulations po sa inyong lahat, no? Dahil itong mga improvements na ito, hopefully it does two things. One, ma-elevate natin yung healthcare services sa ating lungsod ng Pasig. At number two, mapadali din yung ginagawa niyong trabaho. Alam namin na malaking sakripisyo sa dami ng inyong mga pasyenteng inaalagaan. Katulad ng palagi namin nababanggit, ang residente po ng ating lungsod, ang population ng Pasig ngayon ay halos 1 milyong tao na, no? And we are lucky, no? Dahil we not only have one, but magiging dalawa yung ating medical center, yung dating Child's Hope, ngayon Pasig Hope Medical Center na siya. So sana rin, no, pag natapos po yun, ongoing din yung upgrading ng Hope Medical Center natin, hopefully medyo mabawasan din ng load, no, ang ating General Hospital. But beyond that, yung ating catheterization lab, no, is something that we are really looking forward to, dahil alam naman natin, isa sa pinaka-prevalent diseases ngayon ay yung problema po sa sakit ng puso. Unfortunately, nag-uusap nga kami Dr. Castro kanina, pwede naman po ito ma-prevent, no? It is a preventive disease because it is usually because of lifestyle, di ba, and diet, no? So siguro that's one thing that I can also discuss with the council, no, itong darating po. Hopefully, mabigyan ulit kami ng tiwala ng mga mamamayan na how to beef up not only the support to our hospitals pagdating po sa pagbibigay ng healthcare, pero more importantly,
how to educate our people to live a healthier lifestyle. Alam nyo ba, sa Japan, ang Department of Sports nila is tied up with their Department of Health. Bakit? Because it is proven all over the world that if you have a healthy lifestyle and you exercise while you're young, you will live a longer life. No? Dito sa atin, pag kami umiikot ni Kong at saka ni Mayor, araw-araw pag-ikot namin may mga sakit. Diabetes number 1, di ba? Heart is number 2. Pero itong masakit, may diabetes na ang kinakain sa breakfast, puro kanin pa rin. So there is a disconnect. There's a disconnect somewhere, no? That we really have to fill in the gaps to educate our people. Because at the end of the day, sabi ko nga, kahit anong universal healthcare ang itulak natin, lalaki ang ating gastos ng ating pamahalaan. Siguro bago tayo dumating sa may sakit, doon muna tayo sa information, bigyan natin sila ng mga tamang tools, no, to live a healthier lifestyle. But beyond that, again, the City Council, alam niyo naman, full support kami sa PCGH. We appreciate each and every one of you sa lahat ng mga ginagawa ninyo para po mapaganda ang ating serbisyong pangkalusugan sa ating mamamayan. Mabuhay po kayo. Congratulations and God bless. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski. Congratulations, Pasig City General Hospital. Father po ba? Paabot po natin ating mga candles po. Sa buwan po ng pagpapasalamat sa Diyos at napasinayahan ang mga lugar na ito na nakatalaga sa pangangalaga sa mga sakit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ama ng awa at Diyos ng lahat ng kaaliwan na sa pamamagitan ng kanyang anak na Espiritu Santo ay nagpapalakas loob sa atin ay may natatanging pagmamahal at pagpapala sa lahat ng dumaranas ng paghihirap, sa mga may sakit, sa mga naglilingkod at tumutulong sa kanila sa anumang paraan. Kaya't may lakas loob natin hingin ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng nananalito at sa mga mamamalagi sa lugar na ito bilang mga may sakit, pati na rin ang mga nag-aalay ng kanilang sarili upang maglingkod sa kanila at sa mismong lugar na ito na inilaan para sa kanilang paggaling. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Igalang mo ang manggagamot ng marapat sa kanyang katungkulan, sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda ng tungkuling iyan. Ang karunungan ng manggagamot ay mula sa kataas-taasang Diyos, at ginagantimpalaan siya pati ng mga hari. Dahil sa kanyang karunungan, barangan niyang nakakaharap kanino man, at ginagalang siya pati ng mga may kapangyarihan. Ang Panginoon ang nagpatubo ng mga halamang na ikagamot, kaya't ang mga ito'y hindi kinaliligtaang gamitin ng matalinong tao. Anak, kapag nagkasakit ka, huwag mo ito'y kabalisa. Dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin ka niya. Pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at magbagong buhay ka. Pinisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. Magpatawag ka ng manggagamot. Ang Panginoon din ang may likha ng tungkuling iyan. At huwag mo siyang paalisin pagkat kailangan mo siya. May mga pagkakataong sa kamay niya masasalalay ang buhay mo. Dadalangin din siya sa Panginoon na siya'y patnubayan upang mapawi ang sakit, mapagaling ang iyong karamdaman at mailigtas ang iyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panalangin ng pagbabasbas. Panginoon, aming Diyos, na ang iyong anak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nagpagaling ng mga may sakit at karamdaman at nang subukin niya ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang mabuting balita. Inutusan niya silang galawin at alagaan ng mga may sakit. Ipagkaloob mo, isinasamo namin na ang lahat ng may karamdaman na mamamalagi dito ay matanggap ng may puspos ng malasakit
ng mga manggagamot at kanilang mga katuwang, at mapaglingkuran ng may matiyagang pangangalaga upang kapag sila'y umalis dito, ay mapagkalooban ng pagalingan ng isip at katawan, ay patuloy nilang ipahayag ang iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ngayon po ay ating bubisikan ng banal na tubig ang mga babae na mabasbasa. Ama namin, sumasalamat ka sa sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa at parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pag-drog mo kami paintulad sa tukso, at iatya mo kami sa lahat ng masama. Kabagay na o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka ng mga anak ko si Jesus. Santa Maria, ang Diyos ay ngayon po kami mga kapatid. Kabagay na o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Yan mga kaibigan, ito yung mga nakita natin na tagpo dito sa lugar ng PCGH Pasig City General Hospital. Ang inauguration ng construction of waiting area with guard post dito sa lugar na ito. Okay mga kaibigan, at hanggang dito na lang itong live video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers